syempre, yung point of view niya from the defense side, and yan talaga yung i-argue mo. Ito naman ang sinabi sa dokumento, at yun din naman yung nakita ko. Problema, how it was interpreted. So baka iba-iba tayo ng Yun nga eh. perception ng tokhang. Ang tokhang sa pananaw ng mga biktima, pag sinabing na tokhang ka, either namatay ka, kinulong ka, o kumbaga generally naging biktima ka ng war on drugs. Natokhang yung kapatid ko, ibig sabihin namatay. O nga natokhang kami kanina, ni-raid yung bahay or sinona yung community. So, yung tokhang is understood in varying ways. At sa punto de vista ng mga biktima, yung tokhang ay naging criminal in nature. Kumbaga, may harm to their rights. Pero in particular, yung term naman na neutralize. Yan. Yeah. So, ganun din, yung neutralization, wala sa papel. Wala naman talaga yan na neutralize, kumbaga quote-unquote, means to kill. Hindi yun yung nakalagay dun sa dokumento. Pero yun ang naintindihan ng mga pulis. Kaya inaasahan ko rin na, at palagay ko hindi naman to kailangan ngayon iharap ng prosecution or dito sa case na to. Pero posibleng mag-iharap siya ng prosecution ang daang libo na death certificates kung saan nakalagay the suspect was neutralized and it means the suspect was killed. Hindi ako hopeful, I'm confident. I'm confident. Ayun. Yes, confident is the Opo. word pala. Naghahanda na nga rin po kami talaga. Sa totoo lang kasi ayoko nang kumbaga magbigla, yung pong susunod na applications for victims. So, ang participating victims po ay pwede mag-participate sa trial. Magbubukas po yon as soon as sabihin ng court na confirmed yung charges. Kailangan na naming ayusin kasi nung nakaraang application, nung August, medyo nabitin kami sa oras, masinsinang proseso. Yung 532 victims, produkto yan ng... Actually, 539 na daw sabi. 539, yes. 539. Medyo madugong dinaanan namin doon. Kaya better be prepared than not.